Amen. Sabi niya, I will reserve this for my people. Kaya kung di tayo hiran ng Panginoon, yung lupa ang pangako, yung buhay, na pwede ka mabuhay ng sufficiente sa lahat ng bagay, para sa iyo, kapatid yan. Amen. Inihanda sa iyo ng Diyos yan. Ang problema lang talaga ay itong ang hadlang ay itong greed of covetousness. Amen? It is going to eat you up at yan ay naliliyan pa. Kaya kinakailangan ito'y palayasin sa buhay natin. Amen? Amen. Ito ang unang naninirahan sa lupang yon. Kaya sabi sa Proverbs chapter 1 verse 19, so are the ways of everyone who gain violence. It takes away the life of its possessors. Magandang daw yung masakim. It takes the life of the possessor. If we are greedy for gain, it is going to rob us life out of us. Amen. Amen. Ito ang nangyari sa karamihan Kristiyano sa ngayon. Like this. Walang kabuhay po dahil may mga naghahadlang. Dahil sa they are greedy for gain. Amen? Amen. Kaya walang natitira sa spirit dimension sa kanila. Just because they are greedy for gain. Nanakaw na sa kanila ang kanilang spiritual life. Kasi pag hindi talagang tao konektado sa Diyos ng totoo, na tinatawag na resources, yan naman ang pinagmumula ng lahat. Di ba? Amen. Pag wala itong pinagmumula ng resources, na walang iba kundi ang Diyos, ay huwag isipin ng sinuman na ang resources mo sa kasalukuyan maring mayroon ka ay mananatili sa iyong magpakailangan. Kaya, ang sabi ng sanlibutan, parang gulong ang buhay. Ay taas sa baba. Pero pag ikaw naka-crossover, palagi nasa itaas ka, wala nang baba-baba. Palagpagan natin ang Panginoon. Kaya kung wala pa sa iyo yung resources ng Panginoon, kung may matanggap ka mang pagpapala dito sa lupa, ay hindi yan ang pagpapala nagmumula sa Diyos. Kaya ka nagkakaroon ng tinatawag pagpapala dahil pinaghirapan mo yan. Amen. Your own striving yan. Your own effort. Amen. Praise God. Kaya, yan po ang dapat isipin ang bawat isa. Kinakailangan hangalin natin matanggap yung pagpapala talagang nagmumula sa Panginoon. Kasi yung pong pagpapala na batay lang sa ating pinagpagulan ay more effort, more energy, pero earn a little. Amen. Dahil hanggang dito lang yan eh. May pagkaubos din eh, di ba? Kaya nga, babalikan ko yung binanggit kanina sa Proverbs chapter 1 verse 19. Let for gain takes the life of its owner, di ba? Amen? Yung let for gain takes the life of its owner. Ulit-ulitin ko, dapat patayin talaga ang ganitong klase. Espiritu sa ating buhay. Ito ang unang higante. Tawag dito ng Diyos sa bansa, Kanaanay. Unang espiritu, dapat na mawala. So dapat patayin sa buhay natin. Spirit of greed and covetousness. Ang paliwanag dito ni ng isang manampalataya si Dr. Toner, yun bang trying to get things we don't need right now. Yun ay greediness pala. Yung pag nag-ahangad ka ni somebody na, hindi po naman, ay that is greediness pala. Yun ang inon ni Dr. Turner. Son of God, you're not going to throw us continually. First nation, out of our life. Amen. Pangalawang higante ay yung parasite, isimula sa salitang lawlessness. Ang lawlessness ay yung kung walang sinusunod na batas. Mayroong mga taong ganun, di ba? Pero ito, bibigyan natin ito ng diin, malalim na pagkaunawa. Batas ng Diyos ang tinutukoy ito. Amen. Hallelujah. Itong pangalawang bansa na tinutukoy ng Biblia na mismo ang may sabi ang Diyos. Parasite. Amen. Kaya kung nais po natin talaga
na makatake over doon sa lupang yun. Palayasin din natin ito. Amen. Praise God. Kailangan natin matuto kasi na mag-pull online, pull on the rank. At tulad nito, marunong na po kayo. Kilala na ninyo, tatay ninyo, spiritually. Amen. Hindi na ninyo tinitignan kung anong pagkukulang yan, kung yan ay may pinag-aralan o wala. Basta yan ay alam ninyo na ginagamit ng Panginoon. Isang halimbawa yan, na marunong lang magsumunod sa batas. Amen? Hindi kasi pwede roon, basta-basta mag-rap. Ang sino man, ha? Kung gusto mong pumasok ng sino man, kung hindi ka hahanay doon sa tinatag na marching order. Amen? Amen? Kasi pag yung law is miss, ay natalo mo na yan. Alam mo na kung sino ang tatay mo spiritually. Alam mo na kung sino yung kapatid mo na totoo. Brother and sister, alam mo na kung sino yan. At alam mo na kung sino ang nasa ibaba mo. Yung bang hindi pa nakakaunawa. Mga tao, wala pa kang alam. Uunawain mo na. Hindi mo pipilitin na pumantay sa iyo yan. Dahil mag-aaway lang kayo. Amen. Pag yung may spirito pag magsasalan yan. Ako, mas marunong ko kayo. Ako ang dapat magsalita palagi. Hindi pala dapat ganoon. Amen. Ano pa? Alam mo na kung sino nasa kanan mo, kung sino nasa kaliwa mo. Alam mo kung paano mag-pull on the run. Amen. At manatili sa iyong posisyon. Pagkatulad na si Sister Iris, na pagkatan natin kung leader, marunong ka nang manatili dyan. Posisyon mo yan. Kasi mayroong espiritu na pag hindi mo napagtagumpay niya. O ba't yun, ano ka po yung mo yun? Nagpilay kayo na. Hindi ganun. May espiritu yun. Na nais lang. Yun ang isa sa ikanti. Nandoon, naka-squat sa lupang pangako. Para sa atin yun. Hindi para sa kanya yun. Eh dapat yung pasitin. Amen? Ganun din po. Yung mga nag-lead. Alam mo. Kung anong position mo. At alam din ang mga kapatiran yan. Amen? Kasi there is an order in the camp of the Lord. Amen. Kaya na, itong panahon, itong inaasahan ng Diyos na may lalabas na lahi, na makakaalam na hindi sila nag-iisa sa mundo. May mga taong parang nag-iisa na. Pero pag ikaw ay nakatawid na, alam mo, marami kang kailangan. Hindi ka nag-iisa lang. Amen? Mayroong magpapalakas sa iyo, magmagitan ng awitin, patotoo, kasi yung mga gumamahawak ng mga gitara. Alam mo na yan. Pag ikaw ay nakatawid na, pasalamat ka kung yan ay nasa iyo na. Ibig sabihin, napagtagumpayan mo na yung pangalawang bansa o espiritu. Amen? At ito ang inasan ulit-ulitin ko. Nais ng Diyos sa panahon ito, mag-rise ng ganitong kasi mga lahi. Amen. Na pag ikaw ay nagnanais, ang Diyos kasama mo, magsaray sa iyo. Hindi lang sariling sikap. Ang kailangan ng talaga yung pagnanais mo. Amen. Sabihin mo, Panginoon, gusto kong maka-crossover. Gusto kong mag-take-over. Yung pangako na gusto mo sa amin. Amen. Yan ang pangalawang higante. Pangatlo yung Amorite. Mula ito sa salitang pagpapahayag. Isa ito sa higante na dapat mapag-aralan, mapagtagumpayan na ito ay ating pina. Amen. May espiritu, maawag din dyan. Amen. Amen. Nais natin kasi kung nais natin makapalog karon at maangkin ang lupa. Pero kung ang lagi natin sinasabi o pinapahayag kay mga bagay na negatibo, na ang higante ay napakalaki, hindi ka pwede nung mag-take over. Kanina narinig natin, kaninang umaga, depende sa ating tingin eh. Kung ang tingin natin sa higante, maliit, malaki tayo ay sa kanya.
Pero pag ang tingin natin malaki sila, talaga maliit ka. Maski sa tingin ng kaway mo, maliit ka. Eh, depende sa ating perspective. No? Amen? Palagpakan nga natin ang Panginoon. Huwag naman, naisipin natin na tayo kasing laki ng tipaklong. Dahil mayroon tayong Diyos na. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na tinanggap natin na malaki. Hindi po maliit na Diyos yan. Noon na, mayroon tayong nakikilalang Diyos na maliit. Pero ngayon wala na. Mayroon pa ba kayo mas maliit na Diyos? Wala, no? Yung Diyos natin makapangyarihan. He is the Lord of Lords. Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya kung tayo papasok doon, huwag gawa na katulad ng mga lahi ni Moses. Bakit? Hindi nakatawid yun eh. Yung mga lahi ni Moses, di ba? Andun sila, nangamatay sila sa ilang. Hindi sila nakatawid. Hindi sila nakinabang sa pangako ng Panginoon. Ano bang ugali ng mga Moses generation? Reklamo ng reklamo. Oh, ganito, ganun. There is not enough of this and of that. May reklamo yung leader na ganito, ganun. Alam ba ninyo na dahil sila ay naging murmuring generation, yun ang dahilan kung bakit sila pinutan ng Diyos at hindi sila nakamana na dapat nilang manahin dahil sa kanilang tila. Hindi sila nakarating doon. Yan, dapat natin mapagtagumpayan. Kailangan palaging positibo ang ating mga pananalita. Paano maging positibo? Maayos sa Panginoon. Kahit pa silang sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Andun pa yung sa sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, by His stripes, we were healed. Pamagitan ng pinanggat ng latay natin pa sa Kristo sa cross, tayo magaling na. Yung will ay past tense na. Nakaraan na. Amen. Maski masakit na masakit, I am healed. I am healed. By His stripes. Yun ang positive. Kahit wala kang makita sa wallet na kalaman-laman, hindi mawawalan yan. Sabi ng pamilya ang magtutularan. Kasi ang pananampalataya, hindi po ang batayan ay yung nakikita ng natural na mata. Hindi po ang batayan ay ang natural na pakinamdam. Kundi, panampalataya na ibig sabihin, hindi mo pa nakikita ng natural na mata. Pinapaniwalaan mo na. Sabagat yun ay sinabi ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag hindi kasi natin napagtagumpayan ang Espiritong ito na kumukontrol sa ating dila, then we cannot cross over to the promised land. Amen? Ganito kasimple yun eh. Hallelujah. Ito po ang naging dahilan na kaya naging failures ang generation ni Moses. Amen? But if we can roll our tongue, we can cross over. Dahil alam na natin kung paano na tayo magsalita ng mabubuting bagay. Amen. Kaya na natin kontrolin ang ating vida. Amen. Pag ito ay nangyari sa atin, ibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan sa pananalita natin. Pag sinabi mo, magyayari yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi hindi talaga pwedeng pag-haluin sa bibig ng mga anak ng Diyos ang good and bad. Kinakailangan mangusap tayo palagi ng mga positibo. Or else, God will not give us any power in our speech. Amen? Magtataka kayo si Moses noon. Pag sinabi magkakaroon ng mga bukol, nangyayari. Si Elias, nung sabihin, ulan, 3 taon at kalahati, walang ulan. Umulan. Yan ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Amen. Kasi kung hindi nga naman, expectuhin ito ng Panginoon, ibibigay agad niya yung kapangyarihan ito. Kahit tayo nagsasalita ng kahit ano na, mamaya, sabihin mo sa nagalit kayo, sabihin mo, mamatay ka. O, mamamatay yung tao. Kaya hindi niya pwedeng ibigay ito sa labas. No? Kaya para ba tayo?
Ang kapangyarihan kasi na naisibigay ng Diyos sa atin ay yung pag inirelease ito sa isang tao na ito'y sumpain, yun po'y mangyayari. At yan ay sa pamagitan ng ating mga bibig. Yan ang nais niyang ibigay na power sa atin. Kaya, kung magkaganon, talagang ingat na ingat ang Diyos na ibigay ito sa atin. Pinakayang pagtagumpayan muna natin ang Espiritu niya. Yung kumupunto sa ating din, no? Ulit-ulitin ko ang kapangyarihan na nais ibigay ng Diyos ay tulad ng kapangyarihan ng sabihin niya na magkaroon ng lahat ng bagay, nagkaroon. Yun ang gusto niya ng Diyos ibigay sa atin. Amen. Pero dinisahan kong sasabihin, ang nais niyang ibigay sa atin yung pag nag-expect tayo ng healing ay talagang andyan ang healing. Pag nag-expect tayo ng deliverance ay totoong mangyayari yung deliverance. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, if we want to live in the land of no limitation, ang naman nating sabihin, yan po yung mangyayari. Kaya dapat pag-aralan natin kontrolin ng ating dila para ibigay sa atin o ipagkatiwala sa atin ng Diyos ang kapangyarihan yun. Amen. Kasi paano nga naman pagpapalain ng Diyos ang sinuman kung hindi natin pasukin yung land of promise, sirain mo na yung mga nakatira doon. Kailangan sirain mo na, palisin mo na. Amen? Sirain muna natin ito sa ating buhay. Alam natin na pag tayo nakatawinan mula sa kamatayan, ng mga bagay na ito ay hindi na ito magiging sakabal sa atin, sa buhay natin. Amen? Pero dapat ma-recognize ng bawat isa na ito po'y naroon. Amen? Huwag nating hayaan na mabuhay muli ang mga espiritong yun na atin pong tinalo na o pinatay na. Maaring ang iba'y naisipin na on the other side of the Jordan River. Ay inato ginag mamuna kung atin na yung ina. Amen? If we recognize it, we will say no. O ano man ang dumating sa atin na lalabag doon sa nais ng Panginoon. Amen? If we don't say recognize, we will think it is okay. Ay ang katwiran ng ibig tao lang ako. Huwag naman manatiling ganoon ang katwiran ng mga Diyos. Hangarin natin na marating natin yung talagang palaging ayon sa Panginoon ang magawa natin. Huwag natin i-justify yun pong ating mga pagkukulang. Wala ang nagkakamali tayo pero ikalungkot po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag yun ay binigyan natin ng katwiran, we will just blinded. Para tayong bulag na sinusunod pa rin natin ng Espiritu yun. At tayo magiging katulad ng mga taga-sanlibutan pa rin. O mga taong nasa niliyon kasi nasa bahagi pa lang sila ng katotohanan. Nais ng Diyos na kahit tayo ilan na ay magkikakay pa tayo. At mangyari lamang yan pag tayo naka-crossover at tayo nag-take over na. No? But if we know that we have already died on the other side of the river Jordan, these are demons and spirits. Amen. Paghayag po sa atin, mga bagay na ito na dapat mawala sa buhay natin, alam na natin ito yung mga espiritu, demonyo ito. Amen. That are going to snare us, that we will never come